pa din mag-sink in sa utak agad ni Amanda ang sinabi sa kanya ni Liam. Sir? Gulat na sabi ko. Hindi ako makapaniwala na mag-aalok sa akin ng kasal ang boss ko. I said, just be my wife. Don't worry. Kahit yan lang ang gagawin mo, seswelduhan pa rin kita. Aside from being my secretary, you're also my contract wife. Casual na sabi ni Sir Liam. Nakatayo na rin siya sa harap ko at nakatingin sa akin habang nagsasalita. Sir, nagpa-propose ka ba sa akin? Takang tanong ko na ikinakunot ng noon niya. What? Are you kidding me? Mali ang iniisip mo. I'm not proposing for a real marriage. I'm just asking. Oh, scratch that. I'm just hiring you as my fake wife. Pero sir, ayoko pang mag-asawa. May mga pangarap ako. Paano na lang kung mabunti? Naputo lang sana ang sasabihin ko nang sumigaw si Liam. Hey, it's not like that. Iritang saad nito. Sir, kung hindi po ganun, ano po? Sorry kung maraming tanong pero hindi ko talaga magets eh. Ayoko pa talaga mag-asawa. NBSB nga ako eh, tapos mag-asawa agad ako. Ay nako, okay, I will explain. Just please listen carefully. Sabi pa ng boss niya. Tumango naman ako bilang sagot saka umupo sa tapat ng couch na inupuan niya kanina. Siya naman nakatayo sa harap ko. Ganto yun, magpapakasal tayo. Pero magdi-divorce din tayo after 4 years. Or maybe a year. Basta kailangan ko lang talaga magpakasal. Kaya I need to hire a contract wife who will agree to the setup. Ayoko naman kung sino-sino na lang kukunin ko basta-basta. At isa pa, i-hire naman kita. At may sweldo ka pa rin. At may libre ka pang tirahan. About dun sa sweldo mo bilang secretary ko at bilang contract wife ko. Sabi ni Sir na diretsyong nakatingin sa akin. Sir, paano pag hindi ako pumayag? Sabi ko na alanganin. Di ba sabi mo kahit ano naman gagawin mo para masuklian ang mga nagawa ko sa'yo? Seryoso na sabi nito. Opo sir, pero hindi na naman matuloy-tuloy ang mga gusto kong sabihin dahil nagsalita na naman ito. Miss Velasco, ito na nga lang ang gagawin mo. You're just going to be my wife in front of the people and absolutely in front of my parents. At isa pa yung iniisip mo na kung mabuntis ka, I'm not that kind of man. At isa pa, sinabi ko na diba, you're not my type. Sir? Yabang. Pwes ako hindi rin kita type, no? May isa naman akong salita, no? Pero meron akong rules. Hindi ko napigilang sabihin sa kanya. Ang arte mo, sige, ano na naman yun? Bored na tanong ni Sir. Iisip muna ako. Sabi ko bago tumayo na. So, is that a yes or a no? Maybe a no or a yes. Sabi ko at papalakad na sana papunta sa kwarto na tutulugan ko nang magsalita siya na ikinahinto ko. Don't turn your back, Miss Velasco, when you're not yet done talking with me. At baka gusto mong tanggalin na agad kita right away. Kunot noon na saad ng binata. Inis na humarap ako. Sir! Diniinan ko ang pagsabi ng sir. Bukas ko po ibibigay yung rules ko. At kapag nakaisip pa ako, saka ako sasagutin yung tanong nyo. Sabi ko, wearing a fake smile. Fine, tomorrow morning. Wake up at 5 a.m. sharp. At may didiscuss pa ako sa'yo. Sabi ni Liam bago lumakad na papunta sa kwarto niya at isinara yung pinto. Seriously? Nakakunot na akong wika while walking towards the office room. Kalahatian na ng gabi pero hindi pa rin ako makatulog. Naiirita akong bumangon dahil iniisip ko kung ano yung mga rules na dapat kong gawin. Kainis naman kasi Amanda eh. Ang arte pa kasi. May pa-rules ka pa kasi. Yan tuloy, hirap ka ngayon. Dahil sa hindi nga ako makatulog kaya nag-isip na lang ako ng mga rules ko. Bahala na kung anong kasunduan na maisip ko. Wika ko sa aking sarili. Rule number 1. Gagawin lang natin ang mga ginagawa ng mga real couples sa harap ng ibang tao. PS, pwede hugs, holding hands pero bawal ang kiss. Rule number 2. Hindi tayo pwede makipag-date sa iba hanggat hindi pa tayo hiwalay. Rule number 3. Magkahiwalay dapat tayo sa pagtulog. Ayun lang naman ang ginawa kong rules at good for him. Dahil 3 lang ang ginawa ko. Dahil inaantok na rin ako. Sa side ni Liam. Hindi ko alam kung bakit ako huminto sa harap ng babaeng yun at isama sa kondo ko. Nagtataka siguro kayo kung bakit sa kondo ako umuwi dahil wala ang parents ko sa mansyon namin. Nasa state sila at hindi ko alam kung kailan sila uuwi pero hindi silang tatagal. At isa pa, hindi ko na alam na kung bakit ba? Siya yung babaeng niyaya kong maging fake wife ko. Si Chris naman kasi, tutulungan daw ako. Pero matapos yung gabi na tumawag sa akin at ipinalam na pupunta ng Amerika para sa isang business trip for 2 weeks.
Aasa pa ba ako sa kanya? Business yun kaya importante rin kaysa sa problema ko. Gaya nga ng sabi ko, problema ko. Kaya hindi alam ni Chris ang mga naisip ko. Actually, nung pagkadala ko lang kay Amanda dito, saka ko naisip yun eh. Na siya na ang gawin kong fake wife ko. Pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Sakto naman na kinausap niya ako kaya nagkaroon ako ng lakas na loob na kausapin siya. Kaya ngayon, eto ako sa desk ko at sinusulat din ang rules ko. At ito rin ang i-discuss ko bukas sa kanya. Kung ano ang mga rules ko, eto lang naman. Rule number 1. We should have endearment like hon, sweetheart, or wifey hubby. And you shouldn't call me sir pag tayong dalawa na lang. PS, para maging real talaga ang pagpapanggap natin. Rule number 2. You shouldn't entertain your suitors hanggat hindi pa tayo hiwalay. Rule number 3. Dapat walang makakaalam na hindi natin talaga mahal ang isa't isa. At hinar lang kita para maging asawa ko. PS, pwedeng isang tao lang na malapit sa atin ang pwedeng makaalam, yung pwedeng mapagkatiwalaan. Ayan ang mga rules ko. Lucky her dahil 3 rules lang ang ginawa ko, hindi marami. Makatulog na nga at maaga pa ako bukas. Saad ng binata sa sarili. Sa side ni Amanda. Gising na! Gising na! Alarm ng phone ko. Iniba ko na kasi lalo akong inaantok pag yung tunog eh. Time, 4:10 a.m. Ay, ang sakit ng ulo ko. Sabi ko, saka bumangon at dumiretso na sa banyo para sa morning rituals ko. Makalipas ng 30 minutes, nakapag-ayos na ako ng sarili ko at kinuha yung phone ko para tingnan ulit ng mabuti yung mga rules na ginawa ko. Ay, okay, tama na siguro to. Sabi ko bago ko inilagay na sa bulsa ko. Nakasuot na ako ng pamasok ko sa trabaho. Ilang sandali pa at napatingin ako sa oras. Time, 4:49 a.m. Okay, mayroon pa akong 11 minutes. Okay, tapos na ako. Sabi ko, saka ko binitbit yung mga kailangan kong dalhin at diretso akong lumabas. Sa side naman ni Liam. 4 a.m. pa lang gising na ako at 4:50 a.m. na ako tapos magayos ng sarili. Kaya napagpasyahan ko na lumabas at magtimpla ng kape. Nasa kusina ako nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Buti naman marunong siyang sumunod sa sinabi ko at eksaktong 5 a.m. nga siya lumabas. Lumabas na ako, nahawak ang mug ko na may kape at nakita ko siyang nakaupo at may kinakalikot sa phone niya. Kaya nag-ehem ako para makuha ang atensyon niya at nakuha ko naman. Napatingin siya sa akin. Good morning, sir. Bati niya sa akin at tumayo. Morning. Masungit kong bati bago umupo sa katapat na upuan nito. Umupo na rin siya. Sir, ito na po ang mga rules ko. Hinarap niya sa akin yung phone. Ito siguro yung ginagawa niya kanina nung lumabas ako mula sa kusina. Are you kidding me? Tanong ko nang mabasa ko ang pangatlong rule niya. Bakit ho, sir? Yung rule number 3, anong bawal tayong matulog magkatabi? Asawa naman kita. At paano na lang kung biglang pumasok ang parents ko sa kwarto at makita na hindi tayo tabi? They don't know the word privacy pagdating sa akin. Lahat dapat alam nila sa akin. Kaya I'll reject that rule. Mahabang sabi ko. Pero sa totoo lang, my parents don't barge me. They don't even try it. Ewan ko ba kung bakit. Agad akong nainis nung mabasa ko yung rule number 3 niya. Naguluhan din ako bigla sa aking sarili. Okay po sir, she said bago in-erase ang pangatlong rules. At yung rule number 1 rin pala, I can follow the no kiss. Ano yun, mag-asawa tayo pero hindi tayo nagkikiss? Sabi ko. Sir, pwede pong sa cheeks lang? She said, looking at different direction. Okay, I said with a smirk. Malay natin kailanganin yun. Nagiging handa lang. Sige po, sabi niya bago tumingin ulit sa phone niya. Wait, I have my rules too. Sabi ko bago tumayo at pumunta sa kwarto ko para kunin ang suitcase ko. At para na rin kunin ang pinagsulatan ko ng mga rules ko. Sa side ni Amanda. Kainis, ang arte, ayaw ng rule number 3 ko at may comment pa sa rule number 1. At saka yung parents niya. Hindi alam yung privacy? Uy, haharangan ko na lang yung higaan para hindi kami magkadikit ng katawan. At may rules din siya. Hay, gaya-gaya. Wika ko sa sarili. Okay, this is my rules. Bawal ka umangal. Sabi ni sir bago inabot sa akin yung papel. Saka naupo ulit sa harapan ko. Pag siya pwedeng umangal tapos ako hindi. Unfair. Sino ba ang boss sa inyong dalawa? Wika ng bahagi ng isip ko. Sir, pwede po yung pagsasabihan ko ng set up natin ay yung best friend ko? Tanong ko sa kanya. Yeah,
Sure, siguraduhin mo lang na hindi madaldal yung kaibigan mo. Opo sir, mapagkakatiwala natin siya. Sabi ko saka nag-promise sign pa. Okay, let's head to my discussion. Ang i-discuss ko pala yung mga do's and don't sa harap ng mga empleyado para sa setup natin. Sir, question lang po. Singit ko pa. Ano yun? Wala po ba tayong contract na pipirmahan? Tanong ko. No need for that. Pag hindi naman natuloy or hindi nag-succeed, you will be out of my company. Sabi nito na nakatingin ng diretso sa akin. What? So pag hindi nag-succeed tong plano niya, mawawalan ako ng trabaho? No, hindi pwede. So kailangan ko talagang pagbutihan ng pagpapanggap na asawa ng masungit kong boss na to. Sige po sir, discuss na po kayo. Sabi ko at umayos na ng upo. Tumayo naman ang binata. Okay, so ito ang mga dus ko. Sabay tayong papasok araw-araw sa trabaho at sabay rin tayong uwi. Number 2, dapat maging sweet tayo sa harap ng mga empleyado. Pangatlo, dapat maging maayos ka sa harap ng parents ko pag nagkita na kayo. I pause for a second at nagsalita muli. Any questions, Miss Velasco? He asked. Sir, kailan po ba ako magsisimula? Later, pagkarating natin sa company. Sir, baka naman po mabigla sila. So what? Kung mabigla sila, wala silang dapat pakilamanan sa personal kong buhay. Okay, sir. Nakatungo na saad ni Amanda. Okay, let's move on sa mga don'ts. Hindi ka pwedeng mag-out na hindi pa ako tapos. Pangalawa, don't call me sir. Pag wala tayo sa meeting, always call me... Oh, by the way, you decide kung anong endearment natin. Sir, honey po. Sabi niya na hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Okay, nasa choices ko naman yan. Kaya okay, honey. Sabi ko, at kung hindi ako nagkamali, she's blushes. Sige sir, tuloy niyo na po yan. Sabi ni Amanda na hindi pa rin makatingin sa akin. As I said, you shouldn't call me sir. Pag wala tayo sa meeting, dapat honey. Okay po sir. Good, Han. Sabi ko. Saka kinuha na yung suitcase ko sa couch. Sir, bakit po niyo ako tinatawag na honey wala pa naman po tayo sa kumpanya? Takang tanong ni Amanda. Wala lang, gusto ko lang. Sabi ko tsaka tumungo na sa pintuan. Naramdaman ko naman ang pagsunod niya, kaya nagdire-diretso na ako. Tandaan mo ang lahat ng pinag-usapan natin, sabi ni sir bago sumakay na sa kotse. Kaya sumakay na rin ako sa harapan. Opo sir. Sabi ko. Wala na siyang sinabi at pinaandar na ang kotse niya. Time, 6 a.m. Isang oras din pala kami nag-usap. Okay, habang papunta pa lang kami, ihahanda ko ng sarili ko para mamaya. Lalo na sa panibagong yugto ng buhay ko bilang contract wife ng boss ko. Makalipas ang ilang minuto, narito na kami sa harap ng Navarre's company. Let's wait na dumami pa yung mga employees, sabi ni sir sa akin. What? Nanlaki lang ang mata ko. Hindi naman ako nakita ni sir dahil nakatuwa ng pansin niya sa harap. Sir, bakit po natin kailangan hintayin ng pagdami ng mga empleyado? Takang tanong ko sa kanya. You'll see it later. Just cooperate. If I get your hands, just give it to me, okay? Sir. Ngayon, nakaharap na siya sa akin. Kahit hindi ko medyo mag-gets, tumango na lang ako. Okay, sir. Sabi ko. Good. Sandali na lang at lalabas na rin tayo. Sabi ni sir. Hindi naman kami kita dito sa loob dahil tinta lang salamin ng kotse ni sir. Good. Sandali na lang at lalabas na rin tayo. Sabi ko kay Amanda saka tumingin ulit sa harap. Nandito kami ngayon sa tapat ng kumpanya pero nasa sasakyan kami. Bakit hindi pa kami lumalabas? Dahil naghihintay ako ng tiyempo na dumami ang mga empleyado sa entrance. Para kapag lumabas kami mamaya ng honey ko. Oh, I shouldn't tell you first. You will see it later. And there's something that I want to call her always, honey. Hindi ko alam kung bakit pero nasisihan akong tawagin siya ng ganun. Anyway, dumadami na mga empleyado. Kaya pwede na kami lumabas. Ini-off ko na ang car engine saka tumingin kay Amanda. Sa side ni Amanda. Habang si sir ay nakatingin sa harap, ako naman nakatingin sa labas ng bintana. Hinihintay kung kailan kami lalabas. Okay lang naman kung tatagal pa kami dito dahil si sir naman ang boss ko. Naputol ang pagmumuni ng pinatay ni sir ang makina. Kaya napatingin ako sa kanya at nakatingin pa rin pala siya sa akin saka nagsalita. Let's go. Sabi ni sir saka kinuha ang suitcase niya sa backseat at lumabas na. Kaya lumabas na rin ako.
Paglabas ko, nakita ko si Sir na nasa tapat ng kotse na nakatingin sa akin. "Ready?" Sabi niya bago inilahad ang kanyang kanang kamay. Hindi ako nakagalaw, nakatingin lang ako sa kanya tapos dun sa kamay. Kaya nagsalita ulit siya pero mahina na lang. "Hey, don't just stand up there. Hold my hand." Kaya sinunod ka kaagad siya kasi sa tono ng boses ni Sir, parang naiinis na. Nang mahawakan ko na ang kamay ni Sir, parang may spark na hindi ko maipaliwanag sa sarili ko. "Just smile and hold my hand," sabi ni Sir Liam, saka kami naglakad. Sumabay naman ako dahil magka-holding hands kami. Yes, magka-holding hands kami at hindi mo maintindihan kung bakit may kilig akong nararamdaman. Paakyat pa lang kami ng hagdang papasok ng entrance, nakakarinig na ako ng mga bulong-bulungan. "Ay di ba siya yung bagong secretary ni Sir?" "Oo nga, siya yun na. Eh bakit naman kaya sila magka-holding hands?" Wika pa ng ibang trabahador. "Ay grabe, ang bilis naman pala nitong bagong secretary ni Sir." "Oo nga, I'm sure kung may something sa kanila, ginayuma lang siya ng girl." "Correct!" Wika pa ng mga marites. Yan lang naman ang naririnig ko mga bulungan, pero hindi ko nalang papansinin. Wala akong pake, dahil kung alam lang nila na trabaho din itong ginagawa ko, no? "Huwag mo silang pansinin," bulong ni Sir. Hindi ko napansin na nakapasok na pala kami sa loob at patungo na sa elevator. Tumango na lang ako bilang sagot. "Everyone," biglang sabi ni Sir at huminto sa gitna ng hall malapit sa elevator. Napatingin naman sa kanya ang lahat at pati na rin ako napatingin sa kanya na naguguluhan. "I know all of you," sabi ulit ni Sir Liam, "are confused why me and my secretary are holding each other hands and look like a real couple. So now, I am talking in front of you because I want to say to all of you that this lady I'm holding is my soon-to-be wife. In other words, my fiancé." Seryosong sabi ni Sir, habang nakatingin sa mga empleyado niyang nakahinto at nakatingin na rin sa amin. Ako naman hindi makatingin ng diretso sa mga empleyado. "So from now on, you will treat her as you will treat me, okay? But she still be my secretary. Okay, you can all go now and work," sabi ni Sir bago pumasok na sa elevator. "Yes, sir," rinig kong sagot ng mga empleyado at nagsara na ang pinto ng elevator. "Sabay tayong magla-lunch," sabi ni Sir. Kaming dalawa lang ang nasa loob ng elevator. Bumitaw na ako dahil naiilang ako. Okay po sir," sabi ko. "Hey, just hold my hand," sabi nito kaya humawak ulit ako kahit na naiilang na ako. Tahimik lang kami sa loob at masasabi ko para sa akin na ang awkward ang atmosphere ng sandaling yun. "Ilang meetings meron ako ngayon?" basag ni Sir sa katahimikan. "Sir, 5 meetings lang po," sabi ko na nakatingin sa harap. Naramdaman ko naman na tumingin siya sa akin pero hindi ko pa rin siya nililingon. "So, maaga pala tayo makakauwi. Let's have a dinner date?" sabi ni Sir Liam kaya napatingin ako sa kanya. "Sir?" Takang saad ko. I said, mag-dinner date tayo sa alam kong restaurant. "Don't worry, it's my treat," sabi nito, then smirk. Okay po," sagot ko. "Good. Sir, paano po pala dun muna ako sa condo niyo magstay?" "Yes. Bakit? May baka pa bang matutuluyan?" sabi ni Sir na nakatingin pa rin sa harap ko. Ako naman, nakatingin pa rin sa kanya. Wala po," sabi ko tsaka napayo ko. "See? Wala kaya sa condo ka na muna." "Tayo pala actually dahil my parents have arrived here in the Philippines," sabi ni Sir. Napatingin naman ako sa kanya. "Sir, ibawas mo na lang po yung mga kailangan kong bayaran sa sweldo ko." "No, it's okay. I'm rich. So why bother you to pay my bills? It's okay. Just cooperate to me and to all my plans. That's all," sabi ni Sir Liam na nakatingin na sa akin. Yabang pero hayaan na. Tutulungan naman ako eh, sabi niya sa sarili. "Okay sir," sabi ko tsaka tumingin na ulit sa harap. Huminto ang elevator at bumukas ito. Nasa may 14th floor na kami. At pumasok ang isa sa mga masasabi kong napakagandang ka-business partner nila sir na si Ma'am Mandy. Maganda at matangos ang ilong nito. Sa madaling salita, Diyosa. Ano naman kayang ginagawa niya sa 14th floor? Dapat nasa boardroom na siya na nasa 16th floor. "Miss San Diego, anong ginagawa mo sa 14th floor?" tanong ni Sir nang sumara na ang pinto ng elevator. Napatingin na siya sa amin ni Sir. Nakatuon kasing pansin niya sa phone niya nung papasok siya ng elevator. "Oh, good morning, Mr. Navarro.
Wala, may dinaanan lang. Bati ni ma'am na abot tengang ngiti. Pero nawala ito nang makita niya ang magkahawak na kami namin ni Sir. Oh, Marga, meet my fiancé, Amanda Velasco, soon to be Navarro. Sabi ni Sir, magka-holding hands pa rin kami. Good morning, Ma'am Andy. Sabi ko, saka ngumiti. Pilit na ngumiti ang babae. Oh, I don't know na meron ka na palang fiancé. At di ba siya rin yung newly hired secretary mo? Sabi ng babae at masasabi ko na parang may pagkairita. And at the same time, na hindi makapaniwala sa tono ng boses niya. No, you know, and yes, she is. And what's with that? Bakas na rin sa boses ni Sir ang pagkairita. Ako naman nakayuko lang. Pinaggigitnaan nila akong dalawa. Wala naman. Sabi ni Ma'am. Good. Seryosong sabi ni Sir kaya napatingin ako sa kanya. By the way, Liam, pwede ba tayo mag-dinner together mamaya? You know, colleagues. Matagal-tagal na rin tayo since we've eat together. Marting saad ni Ma'am Mandy. Napatingin naman ako kay Ma'am. Dinner? Colleagues? Hindi ko alam na matagal na pala silang magkakilala. Sorry, Mandy, but I have plans with my fiancé. We're going to have dinner together tonight. Sabi ni Sir Liam. Kaya napatingin ulit ako kay Sir. Papalit-palit lang ang tingin ko sa kanilang dalawa. Oh, I guess tomorrow night? Tanong ulit ni Ma'am Mandy. I'm not sure about that. Sabi ni Sir. Kailan ka pa hindi naging sure, Liam? At this moment, when you're asking me, I just don't want to separate to my honey, Mandy. Oh, come on. So sweet. Huh? Sabi ng babae na may bakas na pagkairita at hindi makapaniwala. Yeah, I learned it since I fell in love with my fiancé. Sad pa ni Liam. Kaya lang dapat hindi ako kiligin, di ba? Dahil lahat ng to fake, di ba? Pero kahit anong gawin ko o isipin ko, kinikilig ako. Napatingin ako kay Sir saglit at sumunod naman kay Ma'am Mandy dahil hindi na ito muling sumagot pa. Pagkatingin ko sa kanya, nakasimangot na to. Napatingin naman siya sa akin at inirapan ako. Inirapan ako ng babaeng to. If I know, may gusto lang to kay Sir. Kaya para gumanti naman sa pag-iirap niya sa akin, tumingin ako kay Sir at nagsalita. Honey, you're so sweet. Wika ko na pinatamis ang boses. Napatingin naman sa akin si Sir. Baka sa mukha niya ang pagkagulat. Hindi niya siguro akalain na sasabihin ko yun sa kanya. Pero agad naman itong nakabawi. Of course, honey. Sabi niya, saka inakbayan ako. Ilang sandali pa, bumukas na ang pinto ng elevator. Naunang lumabas si Miss Mandy. You're good in acting, ha? Sabi ni Sir at hinawakan ang kamay ko at lumabas na kami ng elevator. Just doing my job, sir. Sabi ko naman. Yeah. Tipid na wika nito at tumahimik na. Nalilito pa rin na sumunod na lamang si Amanda sa binata. At dito na po nagtatapos ang ikatlong kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.